Magandang araw sa'yo at salamat sa pagsama mo sa amin. Okay, sige, umpisahan na natin tong material na pinadala mo. At sa totoo lang, may isang ideya rito na talagang, alam mo yung nagpatigil sa akin. Paano kung yung kwento ni Adan hindi talaga tungkol sa unang kasalanan, kundi isang parang rehearsal, Hmm. isang anino ng isang mas malaking event na darating? Yan yung susubukan nating himayin ngayon. Oo. May hawak tayong text na nag-aalok ng isang radikal na pagtingin sa unang Adan at huling Adan, sa free will, at kung paano raw yung krus ay hindi lang solusyon, kundi yung mismong sentro ng plano mula pa sa simula. Okay, atin ang buklatin to. Ang unang-unang bumungad sa akin dito ay kung gaano kadirekta yung paghahambing sa dalawang Adan. Mhm. Hindi lang basta magkatulad, kundi parang magkasalungat sa refleksyon sa salamin. Tama. Para bang bawat kilos ng isa may eksaktong kabaliktaran sa isa pa. At dyan talaga Dyan umiikot ang buong punto nitong binabasa natin. Sinasabi rito na para maintindihan ng lahat, kailangan nating baguhin yung lente natin. Okay? Huwag nating tingnan si unang Adan bilang yung original, tapos si Kristo yung correction. Ang idea dito, si unang Adan yung pasyon, yung anino. Yung preview. Teka. Linawin natin yung pasyon o anino. Baka may malito. Anong ibig sabihin yan sa kontekstong to? Magandang tanong yan. Kasi hindi lang siya basta anino. Isipin mo na si unang Adan yung blueprint. Okay, blueprint. At si huling Adan, si Kristo, yung mismong building. Lahat ng nasa blueprint, bawat sukat, bawat linya, kahit yung mga parang maliit, may dahilan at may perpektong katuparan sa itatayong struktura. Okay. So, bawat detalye sa kwento ni Adan, hindi aksidente. Isa siyang clue na tumuturo sa gagawin ng huling Adan. I see. So, parang foreshadowing on a cosmic scale? Sige, para mas malinaw sa'yo na nakikinig, daanan natin yung mga specific na parallelism. Unahin natin yung sa pag-alis sa magulang. Sabi sa teksto, iniwan ng unang Adan ng magulang para sumama sa asawa. Paano yan naging blueprint? Ang katapat niyan, yung huling Adan bilang anak na umalis sa Ama sa Langit. Oo. Ang purpose? Para makipag-isa sa nobya niya, na ang tinutukoy dito ayon sa text ay yung simbahan, yung sangkatauhang tutubusin niya. So parehong may pag-alis para sa isang bride. Okay, gets ko. At yung bride mismo, yung babae, malaki rin ang papel. Si Eva kumain ng ipinagbabawal na bunga. Oo. Pero yung nobya ng huling Adan, inilalarawan na patay na raw dahil sa paggain ng bunga. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin niyan, nagsisimula yung dalawang kwento sa magkaibang sitwasyon. Yung kay Adan, nagsimula sa innocence na nasira. Tama. Yung sa huling Adan, nagsisimula sa isang nobya na nasa state of sin na. Bagsak na yung sangkatauhan nang dumating siya. Gets. Kaya ang misyon ay hindi lang huwag mahulog, kundi iahon ang nahulog na. At dyan na pumapasok yung pinaka-turning point, yung pagharap sa tukso. Sabi rito, bumagsak si Adan dahil sa pag-ibig sa asawa. Ang huling Adan, nagtagumpay. At yung resulta, dahil sa ginawa ng babae, si Adan yung namatay. Sa kabila naman, dahil sa kasalanan ng nobya, yung huling Adan ang namatay. Ayan. Grabe, talagang perfect na inversion. At hindi lang yan, pati sa pag-akon ng kasalanan. Nung tinanong ng Diyos si Adan, ang depensa niya, yung babaeng ibinigay mo sa akin. Oo, yung paninisi. Itinuro niya si Eva, sinisibi niya. Sa kwento ng huling Adan, walang ganon. Walang paninisi. Oo, ang deklarasyon ay, ako ang may kasalanan. Ako ang maganakot. Inako niya lahat para sa nobya niya. At yung huli, eto yung talagang visual yung pagtulog. Pinatulog si Adan, kinuha yung tadyang, at doon nilikha si Eva. Ang katapat nito yung pagtulog o pagkamatay ng huling Adan sa krus. At mula sa tagiliran niya lumabas yung dugo at tubig. Na simbolo raw ng pagkasilang ng simbahan. ang galing ng pagkakahanay. Eksakto! Ang diin talaga ng material, hindi ito coincidence. Ito ay isang detalyadong disenyo. Yung kabiguan ni Adan, hindi yan isang aksidente na kailangang ayusin.
Yun ang itinakdang entablado kung saan ipapakita ng huling Adan yung perpektong pagsunod at pag-ibig. Okay. Dito medyo nagiging komplikado at mapanghamon yung usapan. Kasi may isang argumentong inilalatag dito na sa unang basa parang ang bigat. Oo. Sinabi ng source na mali raw yung desisyon ni Adan na piliin si Eva bilang kanyang tulong na makakasama. Ang dapat daw niyang pinili ay ang Diyos mismo. Paano nangyari yon? Palawakin natin yan kasi mahalaga to sa buong argumento. Ang lohika sa likod niyan, ayon sa kanila, ay ito. Ano ba ang purpose ng suitable helper? Okay. Ang pangunahing layunin daw nito ay tulungan si Adan na malampasan yung pagsubok sa hardin. Yung pagsubok sa puno. Yung sa puno ng kaalaman. Sa gawaing ito, malinaw na hindi lang nabigo si Eva, naging instrumento pa siya ng pagbagsak. So, hindi niya nagampanan yung role niya bilang helper sa pinaka-critical na sandali. Oo. Ngayon, ikumpara natin yan sa nobya ng huling Adan, yung simbahan. Paano sila magiging tunay na katulong? Sige. Ang sabi sa teksto, magiging katulong sila sa pamamagitan ng pagpapatunay sa katotohanan ng mga utos ng Diyos, kahit ang kapalit pa nito ay sarili nilang buhay. Yung mga martyr. Sila yung magiging mga martyr na ang mismong kamatayan ay isang testimonya na mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa buhay. Sila yung magiging ebidensya. Alam mo, yan siguro yung pinaka-human na part ng kwento para sa akin. Yung idea na yung isang desisyon na babago sa lahat, hindi dahil sa purong kasamaan, kundi dahil sa pag-ibig. Tama. Kahit na pag-ibig na nailagay sa maling lugar. So yung pagpili niya kay Eva, simptomas lang pala ng mas malalim na problema? Eksakto. Yan mismo ang punto. Yung pagpili kay Eva, ebidensya lang ng isang problemang nandoon na bago pa man niya kagatin yung prutas. So pre-existing condition na. Oo. Ang puso ni Adan ay wala na sa tamang alignment. Mas matimbang na yung pag-ibig niya kay Eva kaysa sa pag-ibig at pagtitiwala niya sa Diyos. Kaya nung dumating yung pagsubok, yung desisyon niya, natural lang na sumunod sa kung saan nakaturo yung puso niya. Kay Eva. Kay Eva at palayo sa Diyos. Sandali. Parang may hindi nagtutugma para sa akin. Kung set up pala si Adan para mabigo at may problema na sa puso niya bago pa man ang lahat, payo pa natin matatawag na malayang kalooban yung meron siya. Parang may contradiction. Kung hindi maiiwasan yung pagbagsak niya, may choice ba talaga siya? Dito na natin kailangang buksan yung pinakasentro ng argumento ng material na to tungkol sa kalikasan ng free will. Kasi ang pagtingin dito, iba. Paano? Sinasabi na ang malayang kalooban sa simula hindi siya binibigay ng kumpleto o perpekto. Lagi siyang may kasamang posibilidad ng pagkakasala, kahit gaano pa kaliit. Okay, so mayroon siyang free will pero may bug, ika nga. May vulnerability. Isang vulnerability, oo. At dito pumapasok ang isang konsepto na parang kinuha sa probability. Sige. Parang ganito, kahit 99.99% ang chance na hindi ka madudulas sa basang sahig kung dadaan ka roon ng 1,000,000 beses. Siguradong madudulas ka. Siguradong madudulas ka at least 1 beses. Ganyan daw ang lohika para sa malayang kalooban. Sa paglipas ng sapat na panahon, Na walang hanggan. potensyal na walang hanggan, yung anumang posibilidad ng pagkakasala gaano man kaliit ay hindi lang posible, kundi inevitable, tiyak na mangyayari. Wow. So sa pananaw na ito, lahat ng nilalang na may incomplete free will ay parang may time bomb, maaga man o huli, sasabog, bagsak ang lahat sa kalaunan. Ganun ang argumento. At isinasama pa rito pati yung mga anghel na hindi sumama kay Satanas. Pati sila. Oo, sinasabi ng teksto na kahit sila, meron pa ring incomplete free will. Meron pa ring infinitesimally small na posibilidad na sila'y magkasala. Hindi pa tapos yung proseso para sa kanila. Okay, so kung ang problema ay itong incompleteness ng free will, may solusyon bang inilalatag ang source? May paraan ba para makomplete ito? Meron. At ang sagot, ayon sa material, ay isa at napaka-specific, ang krus. Ang paliwanag ay ganito,
Ang krus daw ang nag-iisang event na kayang mag-alis ng lahat ng duda sa puso ng isang nilalang tungkol sa kabutihan at katarungan ng Diyos. Okay. Sa pagpapakita lang sukdo ng pag-ibig na handang mamatay para sa mga kaaway at sukdulang katarungan, nawawala raw ang anumang rason para magduda. At kapag nawala yung duda, anong nangyayari sa free will? Nagbabago yung motibasyon ng pagsunod. Hindi na ito dahil sa obligasyon o takot. Nagiging pagsunod na ito na galing sa dalisay na pag-ibig at paghahanga. At kapag ang puso ay nasa ganong estado, nawawala na mismo yung pagnanais na magkasala. Yung desire mismo. Oo, hindi mo nagugustuhing saktan yung minamahal mo ng lubos. At sa puntong iyon, doon nalulubos at nakukumpeto ang malayang kalooban. Okay, teka. Kung lahat ng ito totoo, incomplete yung free will at yung krus ang taning solusyon, parang may mas malaking puzzle na binubuo dito. Ano ba talaga ang grand design na sinasabi ng source na ito? Diyan mo na nahahawakan yung pinakaradikal na ideya sa buong material na to. Ang pagbagsak ni Adan at ang pagkakaroon ng krus ay hindi Plan B. Ano? Hindi ito isang emergency response sa isang planong nasira. Ang isinusulong na pananaw dito ay ito ang orihinal na plano. Ito ang Plan A, mula pa sa umpisa. Plan A? Paanong naging Plan A ang kasalanan at kamatayan? Dahil ayon sa tekstong ito, yung krus ang itinakdang climax ng buong kwento ng paglikha. Bago pa man likhain ang anumang bagay, itinakda na raw ng Diyos na ang paraan niya para dalhin ang lahat sa estado ng kompletong malayang kalooban ay sa pamamagitan ng krus. So, yung kasalanan ni Adan ay hindi ang problema? Ito yung kinakailangang trigger para maipatupad yung solusyon na siyang tunay na masterpiece. Wow, wait a minute. That's a really difficult concept. Kasi sa pananaw na yang parang ginagawang puppet na lang yung nilalang para lang masunod yung script. Oo. Kung kailangan talagang mangyari ang pagbagsak, paano yan nire-reconcile ng source sa konsepto ng isang patas at mabuting Diyos? Sinasagot nila yan sa dalawang paraan. Una, kung sakali raw na nagtagumpay si Adan, mag-iiba lang daw ang proseso, magkakaroon ng ibang landas. Pero, at heto yung mas wild na ideya. May mas wild pa dyan? Meron. Ang isa pang teorya ay kung sakaling sa anumang himala ay nagtagumpay si Adan, maglalagay daw ang Diyos ng ibang nilalang sa posisyon niya. Ano? Isang nilalang na siguradong mabibigo. Seryoso? Gagawin niya raw ito para lang matiyak na maitatayo ang krus sa kasaysayan dahil yun ang itinakda niyang sentro ng lahat. Napaka-deterministiko niyan. Talagang mahirap lunukin. So, paano na nga yung free will? Kung ganoon, parang nawawala na. Ang tugon ng teksto dyan ay iugnay ito sa kalikasan ng Diyos bilang isang nilalang na nasa labas ng panahon. Yung eternal perspective. Oo, para sa atin may nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Pero para sa Diyos, sabay-sabay niyang nakikita ang lahat. Parang eternal now. Kaya yung kanyang pagtakda o predestination, hindi raw salungat sa malayang pagpili natin. Alam lang niya ng may 100% certainty kung ano yung malaya nating pipili. Dahil para sa kanya, napili na natin. Eksakto. Ang pagbagsak ni Adan ay isang malayang desisyon na nakita na ng Diyos na mangyayari kaya isinama na niya ito sa kanyang perpektong plano. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo? Kung susumahin natin, ang pinaka-radical na ideya dito ay ito. Ang kasalanan ay hindi isang pagkakamali, ito ay isang mekanismo. Isang mekanismo. Na yung pagbagsak ni Adan, hindi isang oops sa plano, kundi yung mismong event na kailangan para mailatag ang krus. Tama. Pangalawa, binabago nito ang tingin natin sa free will, hindi bilang switch, kundi isang prosesong nagsimulang incomplete at kailangan ng krus para maging kumpleto. Oo. At panguli, yung buong kwento ni Adan ay isang blueprint, isang perpektong baligtad na salamin na nagpapakita kung gaano kadetalye yung plano. At para mag-iwan sa iyo ng isang huling palisipan, heto ang isang mabigat na implikasyon nito. Kung tatanggapin natin yung argumento na yung pagbibigay ng di pa kumpletong malayang kalooban ay katumbas na rin ang paglikha sa atin sa isang estado ng kamatayan. Dahil sa katiyakaan ng pagbagsak. Dahil sa 100% katiyakan ng pagbagsak sa hinaharap. Kung iisipin natin yan,
Ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay bago pa man makumpleto ng krus ang ating malayang kalooban? Kung ang tadhana natin ay tiyak na kamatayan, masasabi ba nating tunay tayong naging buhay sa simula pa lang? Yan ang tanong na iniiwan ng pananaw na ito.